Po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, nagbabalik po tayo. Pasensya na po, hindi kami naka-update. Kasi po, meron po kaming may pahinga din po tayong ginagawa, no Holy Week. So, yan. Shoutout pala, no, kay Mama Susan, sa inyong lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. So, ayan, nagbabalik tayo sa update ng ating mga kaibigan, no, kasi marami tayong itatanong, no. So, ayan, kasi talagang panahon natin ngayon, lalong-lalo na yung eleksyon na paparating, maraming nagtatanong. Kasi marami na pong nangyayari ngayon, no, na mga kaguluhan ba. So, isipin ninyo, malapit na po ang halalan. Pero, no, pero marami na din pong may gustong manipulahin ang pagboto ng mga tao ngayong eleksyon at may babala ang ating kaibigan at pakinggan po natin siya dahil marami po siyang sasabihin sa atin. Panoorin niyo po ang video na to muna hanggang dulo. Ayan, kaibigang Peter, kumusta ka na po? Peter po ay na okay lang po daw at sinabi po ni Peter sa atin, no, na siya po ay nangungumusta sa inyo. Kumusta din po daw kayo at maraming salamat dahil patuloy kayo na nag-aabang sa mga video at mga babala niya, no. So, kaibigang Peter, no, malapit na po ang halalan. Meron pong nagpapatanong, kaibigan, kung magiging peaceful ba ang botohan ngayong halalan, kaibigan. Kasi marami pong mga kaguluhan ngayon, kaibigan, at itatanong ko po, no, kung posible ba na manalo yung kaalyado ng mga Duterte, kaibigan. Opo. Opo, kaibigan. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter, no, na may isang taong nagbayad po siya sa Comelec para po siguraduhin ang panalo niya ngayong eleksyon. No, ang kapal naman ang mukha ng taong ito. Parang hindi siya lumalaban ng patas. So, hindi sabi ni kaibigang Peter, hindi talaga yan mawawala ngayong eleksyon. May mga tao talaga na kumikilos na ngayon, lalong-lalo na napapalapit na po ang halalan ngayong May 12 po, no? At pinaalam po ni Peter, no, na nakakalungkot dahil may mga away, no? May mga away ng matagal. Kasi itong mga politikong ito, mabibigatin ito eh. Kaso, sa tagal nilang na pagkakaibigan, sabi ni kaibigang Peter, ay nagkakagulo-gulo po sila, no? So, sabi ni kaibigan, maghanda-handa na tayo kasi ngayong eleksyon, meron talagang kaguluhan na mangyayari. Nakakalungkot dahil ito ay matalik na magkaibigan. May mga ilan talaga, no, ng mga sakim, no, gustong-gusto na sila talaga ang mananalo. Lalabas ang mga totoong kulay nila. So, yun, kaibigan, tungkol naman po kay BBM kasi meron pong nagsasabi kung kumusta na po yung kalagayan niya ngayon, kaibigan. Bakit nagpapatuloy siyang nananahimik ngayon sa kabila ng mga balita na meron siyang karamdaman? Opo. So, ayan, totoo talaga po, no, meron po talagang dinaramdam, no, may pinagdadaanan po si BBM ngayon, no, at meron po siyang seryosong sakit at posible na mauwi po ito sa kanyang pamamahinga.
So, wala, sabi ni kaibigang Peter, wala daw mangyayari sa pera, sa kanyang marami siyang pera, pero hindi kayang gamutin ang kanyang sakit ngayon. No, useless lang pala, no? Kahit marami tayong pera, pero kapag maningil na ang taas, no, ay wala ka talagang magagawa. Wala kang magagawa na dugtungan ang buhay mo. Kaya habang nabubuhay tayo, wag na tayong maging sakim sa kapwa. So, kasi ang buhay natin ay iisa lang. At wala na pong second chance pa, no? So, ayan. So, ayan, no, sabi ni kaibigan na meron talaga nagbayad, no? Para siguraduhin na manalo siya sa Comelec. Pero kahit ano pong gawin nila, no? Kahit siguro ano pa ang manipula nila, gagawin nila, ay di na po magbabago ang desisyon ng Pilipino. Dahil kailanman, no? Ay hindi nila ibubuto yung mga sakim. At kilala nila, no, kung sino talaga ang nararapat sa posisyon. So, sabi ni kaibigang Peter, no, na maraming may mga nagmamakaawa ngayon, yung mga matigas sa Malacanang na nag-aastig-astigan ngayon ay nanghihingi na daw sila ng boto sa taong bayan. So, ito pa lang ngayong halalan ang mga Pilipino talaga ang powerful, no? Dahil nasa kamay natin ang pagboto natin sa kung sinong gusto nating ilagay sa pwesto. So, ayan. Maraming salamat po, kaibigan, no? May naliwanagan kami ngayon dahil sa mga sinabi mo, kaibigan, na talagang hindi talaga magwawagi yung mga sakim, kaibigan. So, kasi itong si BP Sara, no? Si Vice President BP Sara, wala na talaga itong pakialam sa impeachment, no? Kasi sabi ni kaibigan Peter na ang concern talaga dito ni BP Sara na nabali na ang kanyang intensyon, lalong-lalo na sa ginawa sa nila kay Tatay Digong na pag-kidnap, no? Gusto ni BP Sara talaga na makalaya ang kanyang tatay. Wala siyang pakialam, kasi alam na ni BP Sara, no, na ang tao na ang mismo ang maglalagay sa pwesto niya kung siya man ay nararapat. So hindi naman po ito naging tahimik dahil alam naman natin na yung mga taong Pilipino ngayon, ang nagsisigawan talaga nila, sinisigaw nila ay BP Sara talaga. So hindi na matatanong dyan kung kanino ba ang pinakamaraming simpatiya, no? Si BBM ba o si VP Sara? Maraming salamat sa mga sinabi mo, kaibigan, ngayon. So, ayan, sabi ni kaibigang Peter, no, na mag-iingat tayong lahat dahil lalong-lalo na po ngayon, no, na nagkalat pa rin yung mga itim na mahika, lalong-lalo na sa panahon ngayon na marami pong dumadayo, no, ng mga mangkukulam at marami pong mga gustong kulamin itong mga mangkukulam na to, no? At pinipilit nila ni Peter na mabangga ang mga mangkukulam dahil talagang hindi ito makakatulong, no? Kung napakahirap ng buhay tapos mayroon pang mangkukulam, dapat banggain ang mga to dahil hindi po sila titigil hanggat hindi po tayo nalalagutan ng hininga. So, totoo po na talagang desidido sila sa buhay ng kanilang gustong kulawin. Mag-ingat kayo, ha. Tandaan ninyo ang mga tips ng ating mga kaibigan dito dahil dinidipinsahan po nila tayo dito. At wag po tayong makalimot magdasal ng taimtim. Magbigay po tayo ng oras at taimtim na dasal.
may pinapaabot po ating kaibigan, no? Mag-ingat pa rin tayo, lalong-lalo na po sa the big one. So target pa rin dito ang Luzon, Mindanao. Ayan, lahat-lahat. Hindi na talaga tayo magkumpiyansa ngayon. Yung unang-una nating gawin, magdasal tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, pagtulungan nating magdasal, no, sa darating na kalamidad. Haharapin natin ito, no, nagsama-sama. At huwag na tayong matakot dahil meron tayong tagapagligtas. Ayan, maraming salamat po kaibigang Peter. Yun sinabi ni kaibigan no, na may pinaabot din siya, no, na may isa pong mamamaalam, no, nasa politika po. At yan, abangan na lang natin po sa balita dahil ito namang pagkawala niya, hindi naman po, ano ba ito kaibigan, mawawala po ba siya dahil papatayin siya o may tangka po sa kanyang buhay o ano po ang klaseng pagkamatay? Kaibigan, ako nakakalungkot naman kaibigan. Ayan, sabi ni Peter na mamamatay po siya dahil may sakit po talaga siya. Ginagawa naman lahat ng kanyang doktor daw ngayon, sabi ni kaibigan, dahil itong taong ito ay makapangyarihan, no? Naghahanga din ito na maglingkod sa kataas-taasan na pwesto, kaso hindi siya pinalad, no? Pero gustong-gusto siyang tumakbo talaga at kaalyado po ito sa kabila, sabi ni kaibigang Peter eh. So ayun, nakikita po madalas po natin siyang makita sa TV at na-interview na din po ito sa Malacanang, no? Ayaw lang namin sabihin, no, pa-eksplitohin na natin ating kaibigan nila, yun po niyang magtukoy talaga kung sino at mababalitaan na lang po natin talaga ito, no, na ang ganyang pagpanaw, mababalitaan naman natin. So ayan, salamat po kaibigan, no, sa inyong sinabi ngayon na isang paalala po at babala po, no, at may nakuha po kaming kaalaman, lalong-lalo na po sa pagsabi ninyo sa amin na paghahanda. Gagawin po namin iyan, kaibigan. So mag-ingat kayo, kasi sabi ni Peter talaga sa akin, usap kasi kami. Yan, marami pa rin mga krimen, no? Maraming krimen na mangyayari, lalong-lalo na kaguluhan ngayong halalan. Mag-ingat tayo dahil may mga, sabi ni kaibigan, na meron pong mga grupong tao na lalabas na yung halalan upang gipitin ang mga tao, no? At takutin ang mga tao. Yun yung paraan ng mga sakim para walang choice ang taong bayan kundi bumoto sa kanila. So ayan, magdasal lang po tayo na maging tahimik ngayong darating na eleksyon at walang gulo na mangyayari dahil sinabi ni kaibigan na maraming kaguluhan talaga, nga daghan jud kaguluhan nga mahitabo karon, lalong-lalo na napapalapit ang halalan. So, hindi sila magtatagumpay, no? Hindi sila magtatagumpay at mananalo pa rin ang pinili ng taong bayan. So ayan, salamat kaibigan. Naku, ako po'y nalungkot, lalong-lalo na po sa pinaalam niyo po ngayon na meron pong mamamaalam. Kakalungkot kaibigan, pero hindi naman talaga natin hawak ang ating buhay, no? Ang Panginoon lang po ang may hawak sa buhay natin. Siya lang po ang nakakaalam, no? Wala po talagang silbi ang pera kahit marami tayong pera, pero hindi po talaga maiiwasan ang kamatayan dahil lahat ng tao ay dadaan po dyan. So ayan, hanggang dito na lang po muna at marami pa po sasabihin si Peter, no? Magbabalik po kami mamaya. Mag-ingat po kayo at mag-abang po kayo sa bawat video natin dahil may ipapaalam po si Peter, no, sa atin na kahit po ako ay na-shock din, no,
sa sinabi ni Peter. Pero mamaya po ipapaalam po namin ang kanilang ipapaabot para sa ating lahat. So ayan, salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat.